Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Isang lalaki ang nakaupo sa harap ng residensya ng Wooden Sword Sect. Ang lalaking ito ay si Jang Myung-in, ang punong katiwala ng sekta. Sa kung anong kadahilanan, ay hindi mapalagay ang punong katiwala, kasabay ng pag-alala niya sa nakaraan nila ng pinuno ng sekta. Matatawag nga raw na bayani ang pinuno na si Mok In-dan, noong kabataan nito. Malaki ang respeto ng lalaki sa pinuno, at lahat ng sabihin nito ay agad niyang pinaniniwalaan. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan, 19 na taon na ang nakakalipas. Habang gumagawa ng pangalan para sa sarili niya, sa bayan ng Shaoxing, ay nakasama niya si Mok In-dan, laban sa mga pirata. Magkatulong nilang pinabagsak ang mga kriminal, at di kalaunan ay sumumpo ang lalaki na tutulungan ng pinuno sa lahat ng bagay, bilang isang punong katiwala ng sekta. Nagtataka ang lalaki sa mga nangyayari nitong mga nakalipas na araw. Nasa isip pa rin ng punong katiwala ang sinabi ni Lady Sok, na hindi nga raw karapat-dapat ang ika-4 na young master na pumalit sa pwesto ng pinuno. Nababahala daw ito sa patutunguhan ng sekta, maaari naman daw nilang iwang bakante ang pwesto, hanggang sa malaman ng shaman ang kinalalagyan ng selyo ng pinuno, at ang libro nito sa martial arts. Dahil nga sa matinding katapatan ng punong katiwala sa pinuno, ay sumang-ayon siya sa sinabi ni Lady Sok para sa kapakanan ng sekta, pero may kung anong bumabagabag sa kanya. Hindi maiwasan ng punong katiwala na isipin na maaaring hindi totoo na may kapangyarihan ng shaman, at gumagamit lang ito ng ipinagbabawal na gamot para puwersahin ang pinuno na ituro ang lokasyon ng selyo at libro. Maya-maya pa ay napagdesisyonan na ng punong katiwala na puntahan ang pinuno, para makita niya ng personal ang ginagawa ng shaman. Kahit palabag daw ito sa sinumpaan niyang tungkulin, ay mabilis siyang naglakad papunta sa bahay nito. Sa kabilang dako naman, hindi makapaniwala ang matandang shaman sa kanyang nakikita. Hindi nga raw isang simpleng masamang espiritu lang ang nasa harapan niya ngayon. Isa daw itong mataas na uri ng masamang espiritu, at hindi lang ito natalo basta ng binata, nagawa niya pa itong mapaamo dahil sa respetong ipinapakita nito sa kanya. Ilang sandali pa ay nakangiting inutusan ng binata ang demonyong monghe na patayin ang matandang shaman sa kanilang harapan. Mabilis na sumunod ang masamang espiritu, at inatake ang matanda, pero agad din namang dumipensa ito laban sa kanya. Sandaling napigilan ng matanda ang puwersa ng demonyo, kasabay ng pagtanong sa sarili kung paano nagawang pasunurin ng binata sa utos niya ang masamang espiritu. Mahirap nga raw para sa isang tao na mapasunod ang isang masamang espiritu, at higit na imposible kahit kanino ang magawa ito sa mas mataas na uri, tulad ng demonyong monghe. Ilang saglit pa ay hindi na kinaya ng matandang shaman ang kapangyarihan ng demonyong espiritu, at tumilapon sa sulok ng kwarto ang matanda. Mabilis siyang bumangon pero halatang wala siyang laban sa demonyong espiritu. Alam din ito ng demonyo na may malaking ngiti sa kanyang mukha, habang unti-unting lumalapit sa matandang shaman. Naglakad ang matanda patungo sa kinalalagyan ng mga espada, at mabilis na kumuha ng sandatang ipangsasalag sa demonyong espiritu. Pero hindi nito kayang iligtas ang matanda sa tiyak na kapahamakan, at nagumpisa ng magpamalas ng lalong nakakatakot na puwersa ang demonyong monghe. Naglabasan sa katawan nito ang maraming bilang ng mga kamay, at agad na inatake ang matanda. Hawak ang matandang shaman habang nakadapa, ay nagmamakaawa ito kay Zeng na iligtas siya. Gagawin niya raw ang lahat para sa binata, hayaan niya lang itong mabuhay. Sumagot naman si Zeng na wala siyang kailangan sa shaman, habang masayang pinapanood ang paghihirap nito. Muling nagsalita ang matanda na patawarin siya sa panlolokong ginawa nito kanina, pero mabilis siyang pinutol ni Zeng sa pagsasalita, at sinabing hindi rin daw ito dahil sa ginawa niya sa kanya. Lumapit ang binata sa nakadepang matanda at nakangiting sinabi na ginagawa niya ito, dahil sa nalalaman nito kung saan nakatago ang selyo ng pinuno at libro sa martial arts.
Hindi na nakasagot ang matanda na para bang tinanggap na nito ang kanyang kapalaran. Umiiyak habang patuloy na hinihila ng demonyong espiritu, nagsisisi ang shaman kung bakit hindi niya nalang pinatay ang binata, noong may pagkakataon pa siyang gawin ito. Nangyari sa kanya ang ginawa niya kay Zeng kanina, at tuluyan nang nilamon ng mga kamay ng demonyong espiritu ang matandang shaman. Makalipas ang ilang sandali ay binuksan na ni Zeng ang pinto ng kwarto para tawagin sa labas ang escort. Mabilis na sumunod papasok ng kwarto si Escort Chan, at tinanong kung tapos na raw ba nilang tanungin ang masamang espiritu. Laking gulat ng escort nang makita ang bangkay ng matandang shaman, na baka sa itsura nito ang matinding hirap na dinanas bago bawian ang buhay. Magtatanong pa sana ang escort kung ano ang nangyari pero mabilis na sumagot si Zeng na mamaya na ang mga tanong, dahil kailangan daw muna nilang itabi ang bangkay. Ilang sandali pa ay winisiwas ni Zeng ang kanyang espada, ginulo ang kwarto at pinagsisira ang mga gamit. Palalabasin nilang nawala sa katinuan ang shaman, at siya ang nanggulo sa loob ng kwarto gamit ang espada. Siya rin daw ang pumutol sa braso ng pinuno, at aksidente na nadatnan nila ito, kaya mabilis nilang ginawa ng paraan. Tinanong ng escort kung balak daw bang itago ni Zeng sa lahat ang mga nangyari sa kwarto. Sumagot naman ang binata na iyon nga mismo ang gagawin nila, at tinanong kung may problema daw ba sa plano. Maganda naman daw ang gusto nilang gawin, ang problema ay kung maniniwala ba ang mga tao. Lalo na si Lady Sok na walang tiwala sa iba kundi sa sarili niya, sabi ng escort sa kanyang sarili. Pinaunawa niya sa binata na ang ganitong klase ng pagsisinungaling, ay lalo lang magdudulot ng pagdududa sa mga tao. Kahit nga raw nabaliw ang shaman kaya niya ginawa ito, at dumating sila para pigilan siya, ang umupo raw dito na si Lady Sok ay hindi basta-bastang maniniwala. Naunawaan naman ni Zeng ang sinabi ng escort at sa palagay niya ay may punto ito. Kailangan nga raw na mas makatotohanan pa ang kanilang kwento. Maya-maya pa ay inangat ng binata ang kanyang espada, at bago pa man makatutol ang escort ay isinaksak ni Zeng ang sandata sa kanyang hita. Maliban sa pagputol ng braso ng pinuno, ay tinangka din daw patayin ng shaman ang binata. Nagulat ang escort sa ginawa at sinabi ni Zeng, kasabay ng pagtanong ng binata sa kanya kung mas kapanipaniwala na ba ang kanilang plano ngayon. Namangha naman ang escort sa pagiging desidido ng binata, dahil hindi nga lang daw nito mabilis na naisip itago ang totoong nangyari, nagawa pa nitong saktan ang sarili niya para mas maging perpekto ang senaryo. Hindi rin pumayag ang binata na gamutin ng escort ang sugat niya nang alukin siya nito. Kailangan daw mamutla ang binata para mas kapanipaniwala ang kwento nila. Habang iniisip ni Escort Chan kung gaanong nakakatakot ang binata, kaya kailangan daw na mag-ingat siyang hindi maging kalaban nito, ay biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Galit na tinanong ng punong katiwala kung ano ang ginawa nila, matapos makita ang itsura ng kwarto ng pinuno, at ng shaman na nakaluhod sa tabi nito. Agad na sumagot ang dalawa na mali ang iniisip ng punong katiwala. Gusto pa sanang magpaliwanag ng escort, pero napatigil siya nang magsimulang umarte ang binata. Sinabi nitong mas importante raw na masiguro ng punong katiwala na ligtas ang pinuno, habang nagkukunwaring nahihirapang tumayo. Maya-maya pa ay natumba na si Zeng sa harapan ng dalawa. Galit na tinanong ng punong katiwala ang escort kung ano ba talaga ang nangyari, at kung bakit nandito rin ang young master. Hindi rin naman nakasagot agad ang escort, at nang sandaling napatingin ito kay Zeng ay nakita niyang nakangiti ito. Dito na naunawaan ng escort na palabas lang itong lahat ng binata, at sumabay na lang siya sa gustong mangyari ng binata ayon sa kanilang napag-usapan. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng pagamutan ay nagpapahinga si Zeng habang hinihintay ang escort. Nakangiti ang binata nang umayon ang lahat sa kanyang plano, at ngayon ay nasa mismong lokasyon pa siya kung saan nakatago ang selyo at libro ng pinuno. Pero hindi niya raw ito maaaring puntahan agad dahil maraming tao sa umaga, kailangan niya itong hanapin sa gabi kung kailan siya hindi mapapansin. Ilang sandali pa ay pumasok na sa kanyang kwarto ang escort, bagaman nahuli ito ay nagawa niya naman ng maayos ang ipinapagawa ng binata. Maya-maya pa ay nilabas na nito ang 2 libro ng shaman na kanyang ipinakuha. Ito na nga lang daw ang natira sa mga libro ng matanda, dahil ang karamihan ay ipinasunog na. Nakita nga raw ng escort na sinusunog ng mga tauhan ni Lady Sok ang mga libro, para sirain ang mga ebidensya na maaaring magamit laban sa kanila.
Naunawaan naman ng binata ang ulat ng escort, at malaki ang panghihinayang dahil maaari nga raw na makatulong ang mga ito sa kanya, lalo na't may demonyong espiritu na siyang tagasunod. Nagpasalamat pa rin ang binata sa escort, pero may tanong ito sa kanya. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit kailangan ng binata ang mga libro, gayong wala naman itong alam sa shamanism. Tinanong naman ng binata sa escort kung may nakikita daw ba siyang kahit ano sa labas ng bintana, sabay turo nito sa lokasyon ng demonyong espiritu. Sumagot ang escort na wala siyang nakikita, at sinabi ni Zeng na yun daw mismo ang dahilan kung bakit kailangan niyang basahin ang mga libro. Gusto pa sanang alamin ng escort kung anong ibig sabihin ng binata, pero natigilan siya nang may marinig na ingay mula sa labas ng kwarto. Ang boses ay nanggagaling sa isa sa mga namamahala ng pagamutan, at ni Lady Sok na nagpipilit pumasok sa kwarto ng binata. Maya-maya pa ay pumasok na si Lady Sok sa kwarto, habang nasa likod nito ang kanyang mga tagasunod. Mabilis nitong sinabi kay Zeng na kailangan nilang mag-usap, na may itsurang siguradong hindi maganda ang intensyon nito sa binata. Mabilis na nagpakita ng respeto ang escort, at binati ang unang asawa ng pinuno. Naunawaan ni Zeng sa mga salita ng escort na ang babaeng nasa harapan nila ngayon, ay si Lady Sok na nagmula sa angkan ng mga martial artist. Ito rin daw ang taong sinabi ni escort Gam na dapat niyang iwasan, dahil hindi lang daw mahusay ang martial arts nito, siya rin daw ang pinakatusong babae sa buong sekta. Ilang sandali pa ay nagbigay galang na rin ang binata, at binati ang unang asawa. Humingi rin ito ng pasensya na hindi niya makakausap ang babae ng maayos, hindi nga raw siya makatayo dahil sa kanyang sugat. Maayos na nakapagbigay galang ang binata sa palagay ng escort. Kung magpapatuloy nga raw ito ay maaaring walang maging problema, sabi niya sa kanyang sarili. Sumagot naman si Lady Sok na hindi raw siya bumisita para lang tumanggap ng pagbati. Sandaling nagtaka ang binata sa sinabi ni Lady Sok, at walang ano-ano itinusok ng babae ang hita ni Zeng na may sugat. Nagulat ang escort sa ginawa ng babae, at napayuko na lang si Zeng sa sakit, at naglabasang muli ang dugo galing sa kanyang hita. Agad din naman nilabas ng escort na babae ang kanyang espada at itinutok kay escort Chan, at sinabing huwag itong kikilos. Napatunayan na ni Lady Sok na may sugat nga ang binata pero alam niyang sinadya niya ito, at pinuri ang binata sa kanyang mahusay na palabas. Maayos din daw nilang napaniwala ang punong katiwala sa kanilang kwento, pero may bagay silang hindi nalalaman kaya hindi naniwala ang babae. Ang matandang shaman nga raw ay isang master, at kailanman ay hindi raw ito mas asaniban sa kalagitnaan ng kanyang ritual. Ang lakas daw ng loob nilang sabihing basta na lang nasiraan ng ulo ang shaman, at gumawa ng walang kwentang-kwento para lokohin siya, sabay hampas sa mukha ng ating bida. Tumilapon ang binata sa lakas ng hampas, at napatawag na lang ang escort sa kanya dahil hindi ito makagawa ng aksyon. Hindi na nagsayang ng oras si Lady Sok, at tinanong na sa binata kung ano ang kanyang mga nakita at narinig sa kwarto ng pinuno. Hindi agad siya sumagot pero ilang sandali pa, ay nagsimula ng tumawa ang binata sa tanong ni Lady Sok. Hindi naman maintindihan ng babae kung bakit ganito ang reaksyon ng binata, at sinabing nasiraan na daw ata ng ulo si Zeng. Pagkatapos tumawa ng binata ay mabilis nitong tinawag ang pangalan ng kanyang tagasunod na demonyong espiritu, at nakangiting itinuro ang direksyon ng mga kalaban na dapat iligpit nito. Dali-daling sumunod sa utos ang demonyong monghe, at agad inatake si Lady Sok pero tumagos lang ito sa katawan ng babae. Hindi man siya ang direktang tinamaan ng pag-atake, ay naramdaman pa rin ito na may tumagos sa kanyang katawan. Paglingon ng babae sa kanyang likuran, ay nakita niya ang nakalutang na katawan ng isa sa kanyang tauhan. Laking gulat ng tatlo, pati na rin ni escort Chan sa kung anong nangyayari. Mabilis na naalala ni Lady Sok ang itsura ng shaman noong makita niya ang bangkay nito, at habang abala siya sa kanyang pag-iisip ay lumapit ang binata sa kanya, tinanong kung ang selyo ba at ang libro ang kanyang kailangan. Hindi nga raw dapat pagbabanta ang ginawa ng babae, kundi isang maayos na kasunduan sa pagitan nila. Sa maniwala man daw si Lady Sok o hindi, walang balak si Zeng na maging pinuno ng sekta kaya hindi dapat mag-alala ang babae na gusto niyang agawin ang pwesto. Dahil nga daw sa ginawa ni Lady Sok, ay binigyan niya ng dahilan ang binata na puntahan ng iba pang kapatid nito, at dito ibigay ang selyo at libro sa martial arts.
Tuluyang nasira ang mukha ng babae sa galit, nang banggitin ng binata ang ika-4 na young master. Dahil nga raw sa ito ang may pinakamahusay na martial arts, at mayroon silang di pagkakaunawaan sa nakaraan, ay magandang paraan daw ang bigyan ito ng libro sa martial arts para magkaayos sila. Tinapos ni Zeng ang kanyang paliwanag sa pagpapaunawa sa babae na sa kanya nakasalalay kung sino ang susunod na mamumuno sa sekta. Bigo si Lady Sok na makuha ang gusto niya sa binata, at habang nanginginig itong nakasandal sa kama ni Zeng, ay sinabi ng binata na malamig ang panahon kaya dapat daw ay mag-ingat ang babae sa pag-uwi. Nang makabalik na si Lady Sok sa kanyang tirahan, makalipas ang ilang sandali, ay kita sa mga aksyon nito ang labis na inis. Ibinuhos ng babae ang kanyang galit sa mga kagamitan sa kanyang kwarto, habang pinapakalma siya ng kanyang babaeng escort. Hindi nagustuhan ni Lady Sok ang mga salita ng escort, at sinabing hindi niya raw kayang kumalma, gayong isang binata lang na walang kinalaman ang nakinabang sa lahat ng kanyang plano. Hindi nga raw nag-ingat ang babae sa kanyang naging hakbang, sa pag-aakalang si Zeng ang pinakawalang kwenta sa magkakapatid. Akala niya ay matatakot ito at agad na ibibigay ang kanyang kailangan, kung tatakutin niya ng kaunti pero kabaliktaran ang nangyari. Tila ibang tao nga raw ang kanyang nakausap kanina dahil sa ipinakita nito. Hindi tuloy maiwasan ng babae na isipin na baka sinadyang itago ni Zeng ang kanyang tunay na karakter sa kanilang lahat. Hindi nga raw imposible ang kanyang teorya, dahil kilalang matalino ang binata noong ito'y bata pa lang. Nagsimula itong magbago noong mamatay ang kanyang ina, at mawalan din ng kapangyarihan ang mga magulang nito. Hindi nga raw dapat siya nagpabaya kahit pa hindi masyadong nakikialam ang binata, sa usapin ng susunod na pinuno. Sandaling sumabat ang babaeng escort na papatayin niya raw ang binata bago pa man ito magamit ang kanyang kakaibang kapangyarihan, pero mabilis siyang pinigilan ni Lady Sok dahil mas mahihirapan sila kung mapupunta pa sa iba ang selyo at libro. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay magiging sunod-sunuran na lang siya sa mga gustong mangyari ng binata, at agad na iniutos na ipagbigay alam sa Ghastly Spirit Pavilion, ang organisasyong pinanggalingan ng shaman, ang tungkol sa sinapit ng matanda. Nakangiting sinabi ni Lady Sok sa kanyang sarili, na hindi raw aayon sa plano ng binata ang lahat ng bagay. Sa kabilang banda, sa kalagitnaan ng gabi ay abala pa rin ang ating bida sa pagbabasa ng mga librong naiwan ng shaman. Pinag-aaralan ng binata ang mga kondisyon para maging isang mapaghiganting espiritu ang namatay na tao. Naunawaan ng binata ang iba't ibang lebel ng masasamang espiritu, at lahat ng kaya nitong gawin. Ang mataas na uri nga raw ng masamang espiritu, ay kayang pumatay ng tao kung gugustuhin nito. Ilang sandali pa ay nagpakita ang demonyong monghe sa binata, at mabilis na nagtanong sa espiritu kung ano ang kailangan nito sa kanya. Mukhang natapos na ng demonyong monghe ang ipinagawa niya, at itinuro sa binata ang paraan para marating ang kinaroroonan ng libro at selyo. Sa isip ni Zeng, malaki nga raw ang pakinabang ng demonyong monghe, dahil nakakatagos ito sa mga pader para magsuri ng mga lagusan. Ang problema ay hindi epektibo ang kapangyarihan nito sa mga malalakas na martial artist, gaya ng nangyari kanina kay Lady Sok, kaya kinailangan niyang gamitin ang katulong nito. Sinubukan niya rin ang parehong pag-atake kay Escort Chan, at naapektuhan ito kaya sigurado siya sa kanyang naging conclusion. Kasabay ng pagbukas ng sikretong lagusan pa ibaba, ay sinabi ni Zeng sa kanyang sarili na hindi rin magiging epektibo kay Escort Gam ang demonyong monghe, dahil pareho sila ng level ng martial arts ni Lady Sok. Dahil nga dito ay kinakailangan ng binata na makakuha ng mas mataas na uri pa ng masamang espiritu, na maaari niyang magamit laban sa dalawa sa hinaharap. Sandaling tumigil si Zeng sa pag-iisip, naglakad papalapit sa sikretong lagusan, at sa wakas ay uumpisahan ng hanapin ang mahalagang selyo at libro sa martial arts ng pinuno. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.